Magandang araw mga katits, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. Meron akong ipapakita sa inyong isang mapa ng area na nakuna ng isang deposito mga katits. At alam nyo ba, na ang nakuha sa areang ito mga katits ay mga jar na naglalaman ng iba't ibang klaseng kayamanan na merong jewelries, merong iba pang ginto at merong diamond mga katits. Ang areang ito mga katits ay pinag-interesa ng isang Hapones, gustong bilihin dahil pagtayuan ng isang hospital mga katits. Pero yung may-ari ng lupang ito ay hindi pumayag. Kaso mga katits, yung foreigner ay talagang namimilit mga katits. At sabi ng may-ari ng lupa na baka meron daw treasure na sadya yung foreigner. At sabi ng foreigner mga katits ay kung meron mang treasure ay hindi daw nila gagalawin. So ayan mga katits, no? So ibig sabihin, yung foreigner ay alam talaga na merong treasure mga katits at merong mapa yon. Kasi nga dito sa area na ipapakita ko sa inyo, ito yung mga marka ay talagang ito ay nakamapa talaga mga katits kung merong mang mapa yung Hapon, no, na pumunta. So ayan mga katits, na ipapakita ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo ito. Itong mga marka na nandito sa larawan. At kung meron kayong mga ganitong marka mga katits, jackpot kayo mga katits. So ito yung nakunan mga katits, so itong bandang ito, itong area na ito mga katits. Kasi ito yung pinaghukayan ng mga treasure hunter dito sa areang ito mga katits. So ito yung mga marka. Merong dalawang puno na anahaw mga katits, napakalaki at napakaluma. Mahigit 3 tao ang magyakap no sa isang puno na yan, sa sobrang laki. At ito yung mga marka niya, meron siyang mga dot mga katits na 7 dot na nakalihira yung 3 sa magkabila at sa gitna yung isang dot. At itong isang puno mga katits na anahaw pa rin ay merong 3 dot na nakatriangle mga katits. At ito mga katits ay isang langka, no? Isang lumang langka ito mga katits na merong isang dot mga katits. Ayan, kung nakikita niyo yung 3 puno na yan mga katits ay merong mga dot, no? Pareho yung marka mga dot. Pero ang magkaiba ay yung dami ng pagkamarka sa puno na yan. Merong 7, 3 at 1 mga katits. So ayan mga katits, no? Ganito yan mga katits. Itong nasa gitna ay pointer mga katits na nagtuturo, nakatingin dito sa langka. At itong langka mga katits ay merong isang butas na nakatingin papunta doon sa nakunan mga katits. So ito yung kanyang kumpas. Ang east ay nandito sa mga markang itong puno. At saka yung west side ay nasa bandang nakunan mga katits. At alam niyo ba mga katits na itong 3 butas na ito sa isang puno ay ito yung kanyang sinasabi mga katits. Kasi sa area ay merong 2 puno mga katits, itong langka at saka itong lumboy mga katits na puno. At yung pangatlo ay yung treasure na nakuha mga katits. Kung titingnan nyo, ito ay naka-triangulation mga katits. At ito yung nasa punong anahaw, itong sa isa mga katits. At itong 3 dito mga katits na dot sa itaas at sa baba, ibig sabihin niya na itong 3 punong magkasunod, 2 anahaw at saka itong punong langka mga katits. At kung titingnan nyo mga katits ay talagang tama yung nakamarka sa puno na yan, sa mga punong ito at sa area mga katits kung ano yung makikita mo. Maliban na lang sa isa na itong nakunan mga katits dahil ito ay isang unknown, no? Mga katits, unknown ito mga katits, question mark ito. So ito ang hinahanap. Kasi nga ito 3 butas ay dapat hanapin mo ang triangulation sa area. Kung hindi man kahoy ay bato. Pero pag meron kang makita, 2 lang mga katits, wala kang makitang 3, ibig sabihin yung pangatlo niyan ay itong deposito mga katits. So yan yung pagka-analyze ng mga treasure hunter sa area na ito mga katits. Kaya nila nakuha, natunton itong treasure. Pwedeng give away ito mga katits kasi nga hindi ito malalim, mababaw lang. So pwedeng meron pang isang treasure dito sa gitna mga katits. Sa bandang gitna, pwedeng meron pang treasure dito mga katits. So may posibilidad na itong nasa gitna ay medium or big deposit mga katits. So nasa 2 lang yung ibig sabihin yan mga katits. At yan ang ibig sabihin ng nasa gitna
Ayan mga katits. So dalawang treasure ang sinasabi. So isa, dalawa. So ayan mga katits, no, ito lang yung nakuha nila. At kung meron kayong mga marka na tulad nito mga katits, ay sobrang napakaganda at jackpot. Ayan no, mga puno yung ginamit mga katits. No? Itong sa gilid mga katits, ito ay palayan. Palayan talaga ito. So merong tubig na napagkunan nito mga katits. So ibig sabihin talaga ang area ay positive. Positive talaga. At itong dito sa itaas ay napaka patag, no? Kapatagan yan. Merong mga baka, merong mga kanding na naka nilagay dyan mga katits. So ang punong lumboy mga katits ay meron pala itong old na tabay. So ibig sabihin talagang napakalapit mga katits ito ay mapagkunan ng mga hapon noon ng tubig, no? Kung gusto nilang uminom, so meron silang makuha na tubig, at kung meron silang tatrabahuin o sisimentohin ay makakuha sila ng tubig mga katits. Dito sa area na ito ang kanilang tinatrabaho. So ayan no, klarong-klaro mga katits, ayan kung malinaw lang ba na ito yung marka. No, tingnan niyo mga katits, yung marka ay napakaganda. So plastado talaga mga katits. So kapag nakita mo talaga mga katits yung legit na marka, ay talagang magtuturo yan sa tamang digging spot o sa tamang pinaglagyan ng kayamanan mga katits. So ayan o, napakaklaro itong tatlong butas na ito sa puno, ay ito pala yun mga katits yung ibig sabihin. Triangulation, pero yung pangatlo mga katits ay ang treasure, o pwede ito na yata ang giveaway mga katits. At kung meron pa mang isa ay nandito sa gitna mga katits, kung meron pang isang kayamanan na medium or big deposit mga katits. So yun mga katits no, napakaswerte yung nakakuha nito. Nakausap ko dito mga katits, nakuha nila yung mga jar na naglalaman ng iba't ibang klaseng kayamanan. Merong jewelries o merong pang ibang klaseng ginto, at merong diamonds mga katits na maliliit. At saka nagtaka din sila mga katits, bakit yung may jar na may laman na puno ng buhok. So yun mga katits yung pagkasalaysay ng mga tao na nakakuha dito mga katits. So napakaganda mga katits, kasi pinalad sila, ang swerte nila mga katits. So yun, sana mga katits itong pinakita ko sa inyo ay magiging guide ito, magiging kaalaman, dagdag kaalaman dyan sa inyo mga katits, sa mga area nyo. Kung meron man kayong ganitong plastada sa area, ay ganito mga katits ang paghahanap. So ganito lang mga katits no. Ito lang butas na ito ang nagtuturo, mga pointer mga katits, papunta doon sa nakuhang deposito. So pwede kang mag-test dig mga katits from 3 meters to 5 meters to 7 to 15 meters to 30 meters mga katits, hanggang kasi itong layo nito mga katits ay 100 meters ito. So nandito mga katits nakuha, nasa 100 meters ito sinukat namin. So ayan mga katits no, sana ay pagpalain kayong lahat sa may kapal. So yun lang, God bless sa ating lahat mga katits.